Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Sol, at nais kong magbahagi ng kwento mula sa isang bahagi ng aking buhay na hindi ko na kayang itago pa. Nais ko sanang ibahagi ito upang maibsan ang bigat sa aking dibdib. Kaya naman, sana ay maglaan kayo ng oras para makinig. Ako si Sol, isang simpleng babae, may asawa at isang tahanan na puno ng mga pangarap. Si Enzo, ang asawa ko, ay mabait at responsable. Ngunit madalas, mas pinipili niyang magtrabaho kaysa makipag-ugnayan sa akin. Sa tuwing uuwi siya, pagod na pagod at madalas ay wala sa bahay. Pati sa mga pagkakataong ako ay nangangailangan ng kaunting oras para magkasama kami, hindi ko siya matiyak. Sa mga gabi, ako ang natutulog mag-isa. Ang malamig na hangin ang bumabalot sa aking katawan. Walang lambing, walang haplos. It's like the silence echoes in my soul. Minsan, naiisip ko na baka mali ang pinili ko. Lahat ng pangarap ko, parang naglaho sa mga kamay ni Enzo. Pero hindi ko siya masisi. Alam ko naman kung gaano siya ka-dedicated sa trabaho. Ngunit ako, naiiwan. Walang kasama. Walang nararamdaman. Hanggang sa dumating ang isang gabi na hindi ko makakalimutan. Isang gabi, dumaan ang tatay ni Enzo, si Rodolfo. Ang ama ng asawa ko na hindi ko lubos kilala. Iba siya sa mga ordinaryong biyenan. Hindi ko siya nakita bilang biyenan ko, kundi bilang isang lalaking may mga mata na puno ng mga kwento. Dumating siya na basang-basa ng ulan, suot ang puting sando at itim na slacks. Ang tela ng kanyang suot ay halos dumikit sa katawan niya, at kitang-kita ko ang mga guhit ng kanyang dibdib at ang kalakasan ng kanyang mga braso. Parang isang lalaking hindi kayang tapakan ng panahon. Nagkape kami, nagkwentuhan. Noong una, iniwasan ko siyang tumingin ng diretso sa mata. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit nararamdaman ko na parang may namumuong kakaiba sa pagitan namin. Parang ang init ng paligid. Hanggang sa unti-unti, napansin ko ang mga detalye, ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang pagkadelikado ng mga kilos niya, at lalo na ang mga mata niyang hindi kumukurap. Pagkatapos ng ilang inuman, nagsimula akong magbago. Lasing na ako. Pero malinaw ang mga nararamdaman ko. Parang may lakas na hindi ko kayang ipaliwanag. Minsan naiisip ko kung bakit siya dumaan sa buhay ko. Kailangan ko bang pagdaanan ito? Hindi ko na naisip ang mga tanong na yon. Nang magkatulungan, kami sa paghugas ng baso, nahulog ang isa. Habang bumangon ako para kunin ito, hindi ko iniiwasan ang mga kamay niya. Ang mga daliri niya, ang init ng kanyang mga kamay, nararamdaman ko. Hindi ko kayang magtago pa. Napakaambig ng mga oras na iyon at hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. Nagkatinginan kami. Matagal. Hindi ko alam kung may naramdaman siya. Ang mga hininga namin ay sabay, malapit na malapit. Walang salita. Ngunit ang mga mata niya, nagpapahayag ng isang bagay na hindi ko kayang tanggihan. Nang magdikit ang katawan namin, nalamig ang aking balat, ngunit ang init na galing sa kanya, mas matindi. Matapos ang mga sandaling iyon, ang mga tanong ko, ang mga agam-agam ko, ay hindi na umiral pa. Nag-umpisa siyang lumapit. Nagdikit ang mga labi namin sa aking leeg. Mabagal, mainit, mapangahas. Hindi ko kayang umiwas. Hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko. Ang bawat halik niya ay isang pagbabalik loob sa kung anong nararamdaman ko sa loob ng mga taon. Hindi ko na naisip ang tama o mali. Basta't ang katawan ko ay sumusunod sa agos ng init ng kanyang mga halik. Nang tuluyan niyang pinadama sa akin ang bawat galak at init na matagal ko nang hinahanap,
Naiisip ko lang, bakit ganito? Bakit ngayon lang? Bakit si Rodolfo? Pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko na siya nakita. Umuwi siya ng tahimik at ako, naiwan akong may mga katanungan na hindi ko kayang sagutin. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang mga labi niya, ang mga kamay niyang humaplos sa katawan ko, ay hindi ko matanggal sa isip ko. At ngayon, habang tinitipa ko ang mga salitang ito, naiisip ko na siguro, hindi lang ang katawan ko ang nagnanais ng gabing iyon. Siguro, ang puso ko rin. Ngunit hindi ko pa alam kung anong susunod. Buntis ako, at may kutob akong kung sino ang ama, ang mga tanong ay magiging mas komplikado. Dati ko nang iniiwasan ang ideya ng lihim, pero ngayong gabi, parang ang mga lihim na iyon ay gumugulo sa aking utak. Ito ang simula, DJ Serene. Ang unang hakbang na hindi ko na nag-umpisa na naman ako. Ibang klasing pagnanasa ang nararamdaman ko at hindi ko na kayang itago pa. Laging nandyan si Rodolfo, parang isang anino na hindi ko matanggal. Minsan, naiisip ko kung tama ba ang nararamdaman ko. Pero paano ko ba ito ipaliwanag sa sarili ko? Kung hindi ko aminin, baka lalo lang lumala. Isang gabi, magkasama kami ni Rodolfo. Nag-inuman kami sa likod ng bahay. Walang tao. Tahimik lang ang paligid. Sa mga ganitong pagkakataon, mas madali ko siyang makausap. Mas madali ko siyang makaramdaman. Hindi ko na kayang magtago pa. Nakaupo kami sa likod ng bahay. Ang malamlam na ilaw ng buwan, ang tanging nagsisilbing ilaw sa amin. Bawat patak ng alak na nilulunod ko, parang unti-unting tinatanggal ang mga pader sa aking puso. Hindi ko na kayang patagilid na itago ang nararamdaman ko. Rodolfo, tanong ko, kahit na ako mismo ay hindi sigurado kung paano ko sisimulan. Alam mo bang, matagal ko nang nararamdaman ito? Hindi ko na kayang magtago pa. Hindi ko na kayang magpanggap. Tahimik lang siya at pinanood akong magbuhos ng alak sa baso ko. Halos wala siyang imik. Parang may gusto siyang sabihin, pero hindi niya alam kung paano. Tumango lang siya at tumingin sa akin ng may pagkawalang emosyon. Nakikita ko ang mga mata niyang puno ng lihim. At kahit na ganoon, hindi ko maiwasang magtaka. Nararamdaman ba niya ang katulad ko? Lumalapit na lang ako sa'yo, Rodolfo. Hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko. Parang ramdam ko na bumangon na ang lahat ng mga takot at pangarap ko. Lalo na nang makita ko ang reaksyon ng mukha niya. Hindi ko na kayang ipagpaliban pa. Sa mga susunod na sandali, hindi na ako makapagsalita. Habang nagsasalita ako, napansin ko ang tanging bagay na tila hindi kumikilos. Ang katawan niya. Parang may alon na kumakalat sa paligid namin. Hindi ko na alam kung saan patungo. Kaya habang ako'y nagsasalita, napansin ko na nagiging mabigat ang hangin. Ang mga braso niya, matatag, hindi kumikilos. Teka, sabi niya sa akin, parang tinatangka niyang tumayo, pero hindi pa rin siya gumagalaw. Sol, hindi ko alam kung anong gusto mong mangyari. Ang mga salita niyang iyon ay parang mga pako na tumusok sa dibdib ko. Puno ng kalituhan. Nakakapanlumo. Ang mga mata niya ay parang nagsasabing, may nararamdaman siya, pero ayaw niyang aminin. Masyado na bang malalim ang lahat para bumalik? Masyado na bang matagal para humarap at magpatuloy? Hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Kahit nararamdaman ko ang init ng katawan niya sa bawat titig, bawat hininga, parang hindi ako natutulungan ng mga salita. Yun na yata ang pinakamasakit na bahagi, ang hindi malaman kung ano ang susunod. Kung tama bang ipadama ko pa ang mga nararamdaman ko o baka ang lahat ay magiging isang pagkakamali. Rodolfo,
Hindi ba't ramdam mo? Ang tanong ko habang halos nauupos na ang sigarilyo ko. Kahit isang saglit lang, nararamdaman ko na may iba kang nararamdaman. Pero hindi niya ako pinansin, hindi siya tumugon. Parang may itinagong lihim na mas pinili niyang manatiling tahimik kaysa sagutin ang mga tanong ko. Alam ko na may iniwasan siya, pero hindi ko kayang tanggapin na ang bawat kilos niya ay isang pagtanggi. Natatakot akong mawalan ng pagkakataon. Baka pagkatapos nito, hindi ko na siya makausap pa. Tahimik lang siya, hindi kumikibo, hanggang sa maramdaman ko na lang ang hangin sa paligid na para bang napakaramdam na ng lahat ng nangyayari. Pero hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kamay niyang nakalapag sa mesa. Ang kanyang mga daliri, malalambot at matigas. Halos matuntun ko ang mga galak na nararamdaman ko. Sol, sabay tapik niya sa kamay ko. Huwag mong gawing mahirap ang lahat. Wala pa akong mga sagot. Pakiramdam ko, pinigilan niya ang nararamdaman namin. Ang lahat ng posibilidad at iniwasan ko na lang ang pagmumukha ko. Isang malalim na hininga ang iniluwa ko. Sabi ko sa sarili ko, mali ba ako? Mali ba na ibahagi ko ito? Bumangon ako at tinignan siya. Sa isang iglap tila nabigo ako sa lahat ng mga inaasahan ko. Dahan-dahang iniwasan ang mga mata ko. Pakiramdam ko'y siya na lang ang tanging nakakaintindi sa aking mga pagsubok. Ngunit siya, hindi ko alam kung saan patungo. Hindi ko alam kung ang mga halakhak at mga mahahabang pag-usap namin ay magdudulot ba ng isang mas malalim na hiwaga o ito'y magpapaimpis na lamang sa takot na maging isang pagkatalo. Minsan, naiisip ko kung ako lang ba ang nakakaranas ng ganitong sakit. Matapos kong aminin sa kanya ang nararamdaman ko, parang nagbago ang lahat. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero ang Rodolfo na alam ko, hindi na siya katulad ng dati. Parang may yung isang pader na bumangon sa pagitan namin. At bawat araw na lumilipas, mas lumalapit sa akin ang kalungkutan. Kahit gaano ko pa siya pinapansin, kahit pa maglakas loob akong magsimula ng usapan, lagi na lang siyang malamig. Walang mga ngiti, walang mga biro. Hindi na siya katulad ng mga araw na magkasama kami, nagtatawanan, at tila masaya. Ngayon, tila ako na lang ang nag-iisa sa mundong yon at ang tanong na paulit-ulit sa aking isipan ay, ano bang mali sa akin? Bawat sandali, ang mga tingin ko sa kanya ay puno ng pagnanasa, ngunit napapalitan ng kalituhan. Natatakot ako na baka nagkamali ako. Baka hindi ko naiintindihan ang lahat ng iyon. Lahat ng mga sandali ng matinding init na naramdaman ko noong gabi na iyon, tila naging malamig sa kanya. Hindi ko na siya kayang basahin. Hindi ko na alam kung anong iniisip niya. Ang mga mata niya na dating puno ng saya at kaligayahan, ngayon ay puno ng pag-iwas. Hindi ko na kayang tahakin ang landas na ito kung siya lang pala ang nagtatanggi. Ang bawat pagkakataon na kami magkasama, napansin ko na parang tumatagal na ang agwat. Kung saan dati ay magkasama kami sa bawat maliit na pag-usap, ngayon, pilit ko siyang iniiwasan. At siya naman, parang mas gusto na niyang umiwas. Minsan, nakikita ko siyang nakatingin sa malayo, at parang ang tinatago niyang lihim ay may mabigat na pasanin. Naglalakad kami minsan sa tabi ng bahay. Ako ang unang nagtanong. Rodolfo, may nangyari ba? Tanong ko, kahit na alam kong baka maging mahirap para sa kanya ang sagutin. Tumitig siya sa akin ng matagal, parang iniisip kung anong sasabihin. Wala, ang tanging sagot niya. Iyon na lang ba? Wala, puno ng hinagpis ang puso ko, at nakaramdam ako ng sakit na hindi ko kayang ipaliwanag. Parang isang pader na bumangon sa pagitan namin, at kahit na gusto ko siyang itulak patagilid, hindi ko magawa. Laging may humaharang, laging may pagkabigla. Sa bawat araw na lumilipas,
Mas nakikita ko ang pagbabago sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari pagkatapos ng gabing yon. Siguro nga nagkamali ako. Siguro nga hindi ako nararapat na aminin ang nararamdaman ko. Ngunit, hindi ko kayang pigilan ang sakit sa dibdib ko. Ang mga galak na nararamdaman ko noon, parang napako na sa lupa. At hindi ko alam kung paano pa ito babangon. Minsan, nagtataka ako kung nakikita niya ba ang mga galak sa mga mata ko. Nakikita ba niya ang pagmamahal ko na hindi ko kayang itago? O baka hindi siya naniniwala sa akin? Sa bawat galak na nararamdaman ko, may kabuntot na takot. Takot na baka nagkamali ako sa lahat ng pagkakataon na inaasahan ko siyang magiging tapat sa akin. Takot na baka hindi ko kayang tanggapin na hindi siya pareho ng nararamdaman ko. Kahit napilit kong ilihim sa kanya, nararamdaman ko na parang siya na lang ang tanging nais kong makasama. Ang mga kamay ko, naninikip sa kakaisip kung paano ko ba siya muling matutuklasan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang bawat patak ng pagnanasa ko ay parang humihina, parang mas napapalayo siya sa akin. At ako, unti-unting nawawala sa kanyang mga mata. Lahat ng mga sandaling nagdaan, ngayon ay tila ang lahat ng iyon ay nagiging mga alon na hindi ko kayang pigilan. Ang mga alon ng pagkabigo ay naguukit ng malalim na sugat sa puso ko. Hindi ko alam kung ako ba ang nagkamali sa paghihintay o siya ang nagkamali sa pag-iwas. Minsan, nagtatanong ako sa sarili ko, baka nga ba ang lahat ng nangyari ay parang isang malaking sigwa na sumabog sa buhay ko. Hindi ko na kayang itago pa ang bigat na nararamdaman ko. Kung dati, ang mga araw ko ay puno ng mga pangarap at kasiyahan. Ngayon, tila ang lahat ng iyon ay napawi na parang mga ulap na tinangay ng hangin. Ang mga sandali ng saya na sana ay matagal na magtatagal. Ngayon ay naiiwan na lang na alaala ng sakit. Bawat gabi, hindi ko maiwasang mag-isip. Pati ang mga gabi na ako lang mag-isa sa kwarto namin ni Enzo. Dati puno ng buhay ang aming pagsasama, ngunit ngayon parang nagiging malayo na siya. Ang mga tawanan namin, ang mga kwento, at ang mga maliliit na pagkikilig ay nawawala na. Bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang hindi pagkakaintindihan sa amin. Ang mga galak na sanay magsanib, ngayon ay parang isang malupit na agos na itinataboy. Ako palayo. Sa kabila ng lahat ng ito, lumabas ang isang bagong karanasan na parang sinusubok ang mga natirang bahagi ng puso ko. Isang gabi, habang ako ay naglalakad sa labas, nakatagpo ako ng isang dating kaibigan, si Marco. Dati, siya ang aking matalik na kaibigan, ngunit hindi ko inaasahan na ang muling pagkikita namin ay magdadala ng bagong init sa aking katawan. May mga pagkakataon na ang mga mata namin ay nagtagpo. At alam ko na pareho kaming nadarama ang matinding pagkahumaling sa isa't isa. Ang tingin ni Marco ay puno ng tanong. Parang iniisip niya kung ano ba talaga ang nangyayari sa akin. Hindi ko na kayang itago pa. Sol, ang tawag niya sa akin habang pinagmamasdan ng mga mata ko. Hindi ka na ba masaya sa buhay mo? Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Sa mga salitang iyon, parang may bigat na nagbukas sa loob ko. Hindi ko na kayang pigilan pa ang mga nararamdaman ko. Wala na akong makapitan, kundi ang mga galak na nagmumula sa kanya. Ang mga mata niya, ang mga labi niyang matagal ko nang hindi nasilayan, para bang ang mga iyon ay nagbabalik ng mga alaala ng mga araw na puno ng pagnanasa at pagmamahal. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ang init ng katawan ko ay muling bumangon. Kahit na alam ko na mali, sa bawat sandali na kami ay magkasama, ang mga mata ko ay naghahanap ng koneksyon na hindi ko na kayang itago. Si Marco ay parang isang apoy na muling sumik sa aking katawan, at ang pagnanasa ko sa kanya
ay mas malakas pa kaysa sa lahat ng nararamdaman ko kay Rodolfo. Pero sa bawat kaligayahan na dulot ni Marco, may kasamang takot. Takot na baka mawalan pa ako ng pagkakataon na muling mapansin ni Rodolfo. Takot na baka maging masyadong malayo na ako sa kanya. At takot na baka ang desisyon ko ay magdulot ng mas malalim na sugat. Ngunit ang mga mata ni Marco, ang mga halik niyang matagal ko nang pinagmamasdan, parang isang alon na umabot sa aking puso. Hindi ba ako na lang? Tanong niya sa akin. At sa bawat salita, tila nagiging mas malabo ang aking mundo. Sa paglipas ng mga araw, ako'y natutulog na may malalim na pag-iisip. At sa bawat paggising ko, naaalala ko kung paano ko pinili ang landas na ito. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta, kung alin sa mga nararamdaman ko ang totoo. Si Enzo, na hindi ko nararamdaman na naroroon. At si Rodolfo na, sa kabila ng lahat ng sigaw ko, ay wala pa ring tugon. Tapos si Marco, na sa mga simpleng titig lang, tila naglalagay ng bagong apoy sa aking katawan. Puno ng kaguluhan ang bawat araw. Hindi ko na alam kung ano ang tama at mali. Nais ko lang maramdaman ang init na wala sa bahay, ang mga pagnanasa na hindi ko kayang itago, at ang mga tanong na bumangon sa aking puso. Ang mga tanong na tumatak sa akin ay patuloy na naghahanap ng kasagutan. Dapat ko bang magpatuloy sa aking mga desisyon? O baka may ibang landas pa na dapat tahakin? Minsan, tinatanong ko ang sarili ko, ang mga desisyon ba na ginawa ko ay may kabuntot na tamis o puro sakit na lang? Hindi ko alam kung saan ako magsisimula o kung saan magtatapos ang mga tanong na patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Ngayon, mas lalapit ako sa aking sarili. Sinusuri ang bawat hakbang ko, bawat desisyon na ginawa ko. Nais ko sanang makatagpo ng kasagutan, ng direksyon na magdadala sa akin ng kapayapaan, ngunit wala akong masusundan. Lahat ng nangyari, parang isang ulap na naglaho sa bawat sigaw ko ng kaligayahan, na ngayoy tila naging kabuntot ng pag-aalala at kalungkutan. Matapos, ang lahat ng emosyonal na pagsubok, tinanong ko ang sarili ko. Nagkamali ba ako sa pag-amin ko kay Rodolfo? Ang mga salitang binitiwan ko noong gabing iyon ay puno ng damdamin, ng mga hindi ko na kayang itago pa. Pero habang binabalikan ko, hindi ko malaman kung iyon ba ay isang hakbang ng tapang o isa lang masamang desisyon na humantong sa kalituhan. Kung totoong mahal ko siya, bakit hindi ko naramdaman na siya ang magbibigay sa akin ng kasagutan? Kung pagmamahal ang nararamdaman ko, bakit siya ang nagiging dahilan ng mga tanong at hindi kasiguraduhan sa mga oras ng magkasunod na kalungkutan at kaligayahan? Napagtanto ko na ako mismo ay hindi ko pa alam kung sino ako sa loob ng mga relasyon ko. Matagal ko nang iniwasan ang sarili ko, kaya hindi ko napansin na ako pala ay nakatali na sa mga hangarin na hindi ko na alam kung saan nagmula. Habang ang mga relasyon ko ay nagpapaikot sa akin, ako'y nawawala. Unti-unting nagiging anino ng sarili kong katawan. Ang pagmumuni-muni ko ay nagdala ng mas matinding kabiguan. Ngunit sabay rin nito ang mas malalim na pag-unawa sa sarili ko. Nais kong maramdaman ang init ng katawan ng isang lalaki. Pero paano ko ba matatamo ito kung wala akong tamang pagtingin sa aking sarili? Nais kong matutunan kung paano magpatawad, hindi lang sa ibang tao kundi sa sarili ko rin. Nais kong maranasan ang pagmamahal. Ngunit paano ako matututo ng tunay na pagmamahal kung hindi ko nauunawaan kung ano ang ibig sabihin nito sa loob ng aking puso? Habang sinusuri ko ang mga ginawa ko at ang mga pakiramdam ko, napansin ko ang mga bagay na hindi ko na ipapakita sa iba, ang mga galak ko, mga kalungkutan, mga hindi pagkakaunawaan. Ang mga lihim na ipinagkibit-balikat ko ay nagdala ng mas matinding pagnanasa sa aking katawan. May mga pagkakataon na ang init ng katawan ko
ay parang masisilayan na lamang sa mga simpleng kilos ni Rodolfo. Ang mga gabing iyon, ang mga pag-uusap namin, ay nagsimula na maging isang mainit na pagnanasa na hindi ko na kayang alisin. Ngunit hindi ko alam kung tama bang magpatuloy ako. O baka naman, mas mabuti pa kung lalayo na lang ako upang makalimot. Sa mga sandaling iyon, natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nakapaloob sa mga salitang mahal kita. Hindi ko na kailangang maghintay na ipadama sa akin ng iba ang pagmamahal na hindi ko kayang ipadama sa sarili ko. Dito ko natutunan na ang kaligayahan ay nagsisimula sa pagkakaroon ng tunay na pag-ibig sa sarili. Bilang isang babae, natutunan ko na ang pagnanasa ay hindi laging tungkol sa pisikal na init. Minsan, ang tunay na pagnanasa ay nakatago sa mas malalim na koneksyon, ang koneksyon sa sarili ko. Minsan, sa kabila ng mga emosyonal na kaguluhan at hindi pagkakaintindihan, natututo tayong magpatuloy at sa bawat hakbang ay mas lalo nating naiintindihan kung ano ang tunay na halaga ng pagmamahal at pagnanasa. Ngayon, natututo akong tanggapin ang mga bahagi ng sarili ko na matagal kong tinatago. At sa bawat gabi na ako'y mag-isa, natututo akong magpatawad at magpatawad. Hindi lang sa mga pagkakamali ng iba, kundi sa mga pagkakamali ko rin. Hindi ko alam kung saan ko sisimulan ang paghahanap ng mga kasagutan sa mga tanong na sumisiksik sa isip ko. Sa mga nakaraang araw, tila ba mas lalong lumalalim ang puwang sa pagitan namin ni Rodolfo. Ang mga mata niya, na dati puno ng warmth and komprontasyon, ngayon ay naging malamig at malayo. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Pero ang pakiramdam ko, may isang bagay na nagbago. Hindi ako nakakapagpigil. At pagkatapos ng ilang araw ng pagpapakumbaba at paghihintay, naisip kong dapat ko nang alamin ang totoo. Nagdesisyon akong makipagkita kay Rodolfo. Hindi na bilang isang kaibigan na naghahanap ng kasagutan, kundi bilang isang babae na nagsisisi, na nagsusumamo ng mga paliwanag at pagpapatawad. Alam ko, sa bawat sandali, na may mga bagay na hindi ko alam, mga lihim na naging balakid sa aming relasyon. Nagpunta ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong uri ng sagot ang aasahan ko. Pero nang makita ko siya, may pag-aalangan sa kanyang mga mata, may mga bagay siyang hindi kayang isalaysay sa akin. Rodolfo, wika ko, ang boses ko'y nanginginig. Ano ba ang nangyari? Bakit naging ganito tayo? Hindi ko na kayang magtago pa ng mga emosyon ko. Bawat salitang lumabas sa bibig ko ay may kasamang takot at pagnanasa. Ang mga sagot na hinahanap ko ay parang hindi ko naririnig sa kanya. Tumahimik siya saglit, parang may mga bagay siyang gustong sabihin, ngunit hindi matuloy. Bawat segundo ng katahimikan ay parang mga taon ng paghihintay sa kanyang mga saloobin. Sol, wika niya, malalim ang tinig. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Pero may mga pagkakataon na may mga bagay na hindi ko kayang isalaysay sa iyo. Hindi ko na siya pinilit. Alam ko, sa mga salitang iyon, may mga lihim siyang ipinagkait sa akin. Pero may nararamdaman akong pagnanasa na hindi ko kayang itago. At hindi ko alam kung iyon ba ay dahil sa kagustuhan kong malaman ang buong katotohanan o dahil sa takot kong mawalan siya. Ang mga oras na iyon, nakaramdam ako ng pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang mga kasagutan na natutunan ko o kung paano ko hahayaan ang sarili ko na magpatuloy sa buhay nang walang lubos na kasiguruhan. Sa bawat titig ni Rodolfo, parang ako na lang ang natirang hindi nakakaintindi sa kung anong nangyayari sa atin. Pero may isang bagay na nahanap ko sa sarili ko sa mga sandaling iyon. At iyon ay ang lakas na harapin ang mga emosyon ko. Dati, natatakot ako sa mga kasagutan na ibibigay niya. Pero ngayon, hindi ko na alam kung anong reaksyon ko ang nararapat. Isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon,
Napagtanto ko na hindi ako maghihintay ng sagot mula kay Rodolfo. Sa halip, kailangan kong matutunan na magpatuloy. Kung ang mga kasagutan ay hindi ibibigay, marahil ang pinakamahalaga ay ang pagtanggap sa kung anong nangyari at pagpapatawad sa sarili. Hindi ko na kayang maging saksi ng aking sariling paghihirap na wala akong ginagawang hakbang upang magbago. Lumapit ako sa aking asawa, si Enzo, na matagal ko nang iniwasan. Napansin ko na siya rin ay may mga nararamdaman na hindi ko nakikita noon. Isang gabi, habang kami magkasama sa harap ng telebisyon, nagsimula akong magtanong. Hindi na bilang isang asawa, kundi bilang isang babae na nagnanais na maunawaan ang kalagayan ng relasyon namin. Tinanong ko siya, Enzo, ano ang nangyari sa atin? Bakit nagiging malayo tayo sa isa't isa? Tumagal ang mga saglit ng katahimikan bago siya sumagot. Hindi siya nagmamadali. At sa huling pagkakataon, nagdesisyon akong maghintay sa sagot na ibibigay niya. Sol, hindi ko alam kung anong nangyari, pero may mga pagkakataon na kailangan nating masaktan upang matutunan kung ano talaga ang mahalaga. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita at sa mga sandaling iyon, natutunan ko na ang pagninilay sa ating mga pagkakamali ay isa sa pinakamahalagang hakbang upang makapaghilom. Nais ko mang magpatuloy sa paghahanap ng mga kasagutan sa mga lihim ni Rodolfo. Natutunan ko sa huling mga araw na ang pinakamahalaga ay ang mga hakbang ko patungo sa pagpapatawad, hindi lamang sa kanila, kundi sa sarili ko. Ang proseso ng pagpapatawad ay isang mahirap na daan, ngunit habang patuloy ko, itong tinatahak, natutunan ko na ang tunay na pagpapatawad ay nagmumula sa atin. Ang mga araw na lumipas ay punong-puno ng tensyon at kalituhan. Habang patuloy na naglalakbay ako sa masalimuot na landas ng mga desisyon ko, may isang bagay na patuloy na nagpapahirap sa akin, si Rodolfo. Ang mga tanong ko sa kanya, ang mga lihim na hindi ko alam, ay patuloy na nag-aalab sa aking isipan. Lahat ng ito ay napag-isipan ko habang tinititigan ko ang larawan ng pamilya namin sa isang lumang album, habang tinitingnan ko ang mga muka ng mga taong pinakamamahal ko. May isang larawan na hindi ko maintindihan. Isang larawan na may kasamang tao na noon ko lang napansin, si Rodolfo. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nag-udyok sa akin, pero isang gabi, habang ako'y naghahanap ng mga piraso ng impormasyon, natuklasan ko ang isang lihim na magbabago ng lahat. Naisip ko noon, baka may hindi lang ako napansin sa mga kwento ng pamilya. Sa kabila ng lahat ng nararamdaman ko, isang bagay na hindi ko alam ay mabilis na umusbong sa aking isip. Si Rodolfo hindi pala ang aking biyenan, kundi ang tiyuhin ni Enzo. Ang dugo na nag-uugnay sa kanila ay hindi tulad ng inaakala ko. Hindi siya tatay ng asawa ko, kundi isang estrangherong bahagi ng aming pamilya na hindi ko nakita noon. Isang gabi, habang kami nag-uusap ni Enzo, nagkaroon ako ng pagkakataon na itanong ang mga bagay na matagal ko nang pinagtataka. Enzo, wika ko, sabay tingin sa kanya. Bakit parang may nararamdaman akong hindi ko kayang ipaliwanag? Si Rodolfo, hindi ba siya iyong ama ng iyong tatay? Nanatili siyang tahimik, parang may isang parte ng kanya na nag-aalangan, sumagot. Habang ang mga salitang ito ay lumalabas mula sa aking bibig, parang ako'y dumaan sa isang madilim na paglalakbay ng pag-unawa. Ang mga mata ni Enzo ay nagpapakita ng hindi maipaliwanag na lungkot. At tila nahulog siya sa isang mundo na hindi ko kayang abutin. Sol, hindi siya ang ama ng tatay ko. Siya'y tiyuhin ko. Sagot niya. Ang tinig niya ay parang isang tahimik na sigaw ng pagkabigla. Tumigil ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ang pagkakaalam ko, si Rodolfo ay isang bahagi ng pamilya na alam kong hindi ko kayang tanggalin. Ngunit ngayon, ang katotohanan na nalaman ko
ay parang isang bagyong dumaan sa aking buhay. Hindi ko alam kung paano ko hiharapin ito. Ang lalaki na matagal ko nang iniwasan, ang tao na may kakaibang epekto sa puso ko, ay may lihim na hindi ko kayang tanggapin sa mga oras na iyon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan. Sa mga sandaling iyon, parang ang mundo ko ay nawala. Ang mga alaala ko kasama siya. Ang mga gabing ang katawan ko ay hinahangad siya. Lahat iyon ay naging isang malaking tanong na walang sagot. Ang mga lihim na ibinubukas ay hindi ko kayang paghiwalayin mula sa aking sariling emosyon. Nais ko sanang magpatuloy, ngunit sa bawat hakbang ko, pakiramdam ko ay ako'y nahulog palalo sa isang hindi mabilang na bitag ng kaguluhan. Sa mga susunod na araw, nagsimula akong magtanong sa sarili ko kung paano ko tatanggapin ang pagbabago ng lahat ng ito. Hindi ko alam kung anong klase ng relasyon ang mayroon kami ni Rodolfo. Kung ito ba ay may malalim na ugat, o ito ay isang pagmumuni sa harap ng isang panandaliang kagustuhan. Hindi ko rin alam kung may pag-asa pa ba kami ni Enzo. Ang mga tanong na unti-unting lumabas mula sa aking puso ay naging komplikado. Ang huling saloobin ko, maari bang pagbigyan ng sarili sa kalituhan ng puso at isipan? O ang tanging dapat ay magsimula ng bagong kabanata na wala na si Rodolfo at wala na rin si Enzo sa aking mundo? Sa bawat sandali, naiisip ko na ang aking mga desisyon ay magdadala ng sakit. Pero paano ko iiwasan ang mga nararamdaman ko kung ang mga ito ang nagbibigay sa akin ng kaligayahan? Kahit na pansamantala lang, nasa isang punto ako ng buhay na, sa kabila ng mga lihim na natutunan ko, hindi ko alam kung paano haharapin ang mga ito. Si Rodolfo, si Enzo, at ang mga pusong naglalaban sa loob ko. Lahat ng ito ay nagiging magulo. At matapos ang mga linggong puno ng kalituhan at sakit, natutunan ko na ang pinakamahalagang bahagi ng lahat ng nangyari ay ang pagtanggap sa katotohanan. Ang mga lihim ni Rodolfo, ang mga paghihirap ko sa pagitan ng aking nararamdaman at mga relasyon ko ay sa wakas ay nagbigay linaw sa aking puso at isipan. Ang katotohanan ay mahirap tanggapin, ngunit ito rin ang nagbigay sa akin ng lakas na magpatuloy. Hindi madali ang magdesisyon, lalo na kapag ang puso mo ay naglalaban sa bawat hakbang. Sa bawat araw na lumilipas, naiisip ko kung ano nga ba ang tamang daan para sa akin. Si Enzo, ang asawa ko, ay isang mahalagang bahagi pa rin ng buhay ko. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam ko na hindi ko na maaaring balewalain ang mga nararamdaman ko. Kailangan ko nang makinig sa sarili ko at unti-unti natutunan kong tanggapin ang mga pagkakamali ko. Ang pagmamahal ko kay Rodolfo ay isang bahagi ng aking nakaraan at natutunan ko ng maging matatag sa mga pagkatalo at pagkatalo ng aking mga desisyon. Puno ng mga alaala at mga tanong, nagdesisyon akong makipag-usap kay Enzo. Hindi ko alam kung ano ang magiging resulta ng aming pag-uusap. Ngunit nararamdaman ko na kailangan ko itong gawin upang makapag-move on at magbigay pansin sa mga bagay na mas mahalaga, ang sarili ko. Enzo, wika ko, ang mga mata ko'y naglalaman ng lahat ng nararamdaman ko. Alam ko na marami tayong pinagdaanan at hindi ko inaasahan na maging ganito ang lahat. Pero sa huli, ang kailangan ko lang ay makahanap ng kapayapaan sa ating relasyon. Nakita ko sa mata ni Enzo ang mga alon ng pagdududa at sakit. Sol, hindi ko alam kung paano ko tatahakin ang lahat ng ito. Pero ang mahalaga, magkakaroon tayo ng pagkakataong maghilom, sagot niya. Sa kabila ng lahat ng komplikasyon, naramdaman ko na may maliit na spark ng pag-asa sa mga salitang iyon. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa amin, ngunit nakikita ko na ang mga sugat namin ay maaaring maghilom kung kami ay magtutulungan.
Habang nag-uusap kami, napansin ko na ang mga alaala namin ay nagiging mas magaan. Hindi ko man alam kung magkakaroon kami ng ganap na kaligayahan, ngunit natutunan ko ng tanggapin na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging perpekto. Minsan, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng lakas na magpatawad sa sarili at sa iba. Ang mga emosyon ko kay Rodolfo ay hindi na nagbigay sa akin ng takot o pagkalito. Natutunan kong yakapin ang katotohanan at tanggapin na ang mga nararamdaman ko ay hindi kailangang magtulak sa akin sa isang daan na hindi ko kayang tahakin. Natutunan ko ring magpatawad sa kanya at sa sarili ko. Hindi ko na kailangang maghanap ng sagot sa mga tanong na walang kasiguruhan. Ang mahalaga ay ang pagyakap sa kung ano ako ngayon at kung paano ko magagamit ang mga aral na natutunan ko mula sa mga pagkatalo at tagumpay na dumaan. Naglakad kami ni Enzo sa harap ng ating bahay. Ang mga mata ko'y hindi na puno ng kalituhan kundi ng pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa amin. Pero natutunan ko na sa huli, hindi lang ang mga relasyon sa ibang tao ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang relasyon na meron ako sa sarili ko. At sa pagnanais na magpatuloy sa paglalakbay ko, handa akong tanggapin ang bawat hakbang. At kahit na may mga sugat pa, natutunan ko na hindi ito magtatagal. Ang mga sugat ng nakaraan ay maghihilom din, at sa bawat hakbang na tatahakin ko, magdadala ako ng lakas at kabuntot na may mas malalim na kahulugan. Ang mga desisyon ko ay nagbigay sa akin ng pag-unawa sa kung sino ako at kung anong halaga ang mayroon ako sa mga mata ng mga taong nakapaligid sa akin. Ang bagong pag-asa ay nagsimula na. At natutunan kong yakapin ang mga bagong pagkakataon, ang mga bago at magagandang bagay na darating. Sa bawat paghinga, sa bawat hakbang, ang mga sugat ay maghihilom at ang puso ko ay muling magmumulat sa mga posibilidad na puno ng pag-ibig, kapatawaran at pag-unawa. Wala nang ibang kailangang gawin, mga kasirini, maraming salamat sa pakikinig. Sana ay may natutunan kayong bagong pananaw mula sa kwento ngayong gabi. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat at patuloy na magtiwala sa proseso ng buhay.